Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon namin. Nawa po'y ihatid niyo po ang aral sa aming mga tagapakinig sa buong Pilipinas. At naway maghari ang iyong kapangyarihan at iyong makapangyarihan ng mga salita ay tumatak sa aming puso. Hiniling ko po na ang lahat ng kapurihan ay nasa inyo. Samantala na muna na kami ayo at itinataas ko po ang inyong pangalan, dakilang Panginoon Diyos. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, yan, no? So, ang topic po natin, no, nung nakaraan, kung maalala po ninyo, no, magkaroon po tayo ng kaunting pagbabalik, no? Ito po ay tinatawag nating ang ikasampung bahagi o yung tinatawag nating tithes, no? At napag-aralan na po natin ayon sa ating mga nagbigay ng mensahe itong mga nakaraang linggo na ang ikasampung bahagi po o tithes ay maliwanag na mababasa sa banal na kasulatan, no, o Biblia. At ito po ay naunang nabanggit sa ginawa po ni Abraham, at ito po ay patuloy na nagkakaroon po ng tinatawag na pagsunod. At alam niyo po ba na ang Diyos po natin ay laging nagbibigay sa atin ng mga talinghaga o mga pahayag na kung saan ito po ang paraan ng Diyos para tayo po ay lalong lumapit sa Kanya. No? Hindi lamang po sa pamagitan ng may mga problema tayo, pagsubok tayo, na ibinibigay natin sa Kanya, syempre. Pero dapat tayo rin po ay magbigay din, no, sa ating Panginoon in return sa mga kabutihang ibinibigay ng Diyos sa ating mga buhay, no? Kaya ang ating pong mga napag-aralan na tungkol po sa ikapo ay mapapansin po natin na parang sabihin natin ang ikapo po ba ay patuloy na pinapatupad hanggang sa present. Kasi ang sabi ng iba, Old Testament pa rin daw po yun, ano? Pero Amen. ngayon ay nasa New Testament na tayo. Kaya kung mapapansin po natin, no, ito pong pangangaral o pagpapahayag ng ikapo, ito po ay masasabi nating kailangan nating tuparin, no? Kung mapapansin po ninyo nung panahon ni Moises, no, nang siya po ay binigyan ng sampung utos, no, yung 10 utos ng salita ng Panginoon, na unang-una alam natin yung 10 utos ay huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, di ba? Nandoon po yun. Kung mapapansin po natin, hindi na rin po yun binanggit, no, sa New Testament. At nagkaroon na po tayo ng tinatawag na dalawang testamento na ibigin natin ang Diyos ng buong puso, na buong lakas, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa, at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kung mapapansin nyo po, yung kautusan na yon ay na-transform into such a part, no? At yung 10 ay naging 2 kautusan, no? Ganun din po, no, kung mapapansin natin sa New Testament na ang ikapo po ay hindi na po makikita natin masyadong binibigyan, no? Sapagkat doon pa lang po sa Malakay, binigay na po ang Panginoon ang pagpapaliwanag doon, no? Pero ito po ay sinusunod pa rin, mapapansin natin kung mababasahin natin mamaya mga talata, sa New Testament, pinibigyan pa rin po ng importansya. Okay? Pero ang tanong natin, bakit po ba, o paano po ba nagkaroon ng pagsasalita ang Panginoon tungkol sa ikapo? No? Basahin lang muna po natin yung Malakay chapter 3 verse 8. Yan. Pwede pong pakibasa, Brother Robert. Amen. Malakay chapter 3 verse 8. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakaw sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen.
Ayan, kung mapapansin po natin, ang Diyos po mismo, no, ay nagsabi, nananakawan o nananakawan baga ng tao ang Diyos, no? Sabihin, meron pala tayong nananakaw, no, sa Diyos natin. At ito pong salitang ito ay mapapansin po natin na ang tinutukoy po dito ay ang kanyang mga nilikha. Yan. Kaya kung mapapansin natin, ang tanong dito ng Panginoon o ng Diyos, mga kapatid, na nananakawan baga ng tawang Diyos, ibig sabihin, kaya pala nating nakawan ang Diyos. Pero bagaman sinasabi natin na ang Diyos natin ay mayaman, no, sagana, pero meron pa lang, no, against, no, o sabihin nating sinasalita ng Panginoon na ninanakawan natin ang Diyos. Na ano po ang ninanakawan natin? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Saan na natin ninanakawan ang Diyos? No, meron ba tayong kayang nakawin sa Diyos? Yun ang tanong no? Pero ang sabi ng Panginoon, meron, no? At sa ano natin siya ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yan. Kaya kung mapapansin po natin, no, ito po ay salita ng ating Panginoon na kung saan makikita natin na ang Diyos po ay nagbibigay pahintulot sa atin na sumunod, no, sa ating pagbibigay. Alam nyo, ang sabi pa nga, no, at marami tayong narinig, yung buhay mo ba kaya mong ibigay sa Diyos? Yung buong buhay mo, ha? Amen. Yung buong buhay, oras mo, yung buong kayamanan mo, yan buong kung anong mayroon ka, kaya mo ba ibigay yan lahat? No? Actually, kung iisipin natin, kulang pa ang buhay natin para ibigay natin sa ating Panginoon. Buti na lang ang Diyos natin, binigyan lamang tayo, mga kapatid, ng requirements sa pagbibigay, yung ika-10 na bahagi. No? Kasi kung papahintulot ng Diyos na talagang lahat ng tinatangkilik mo, lahat ng ari-arian mo, ay wala pong makakasunod, no? Kaya ang sabi ng Panginoon ay, kung mapapansin natin, ika-10 bahagi at sa mga handog. No? Yan, yun po ang nakikita natin dito. Yan. Tuloy natin, basahin natin sa verse 9, Brother Rizal. Purihin po ang Diyos. Dito po sa Malakay chapter 3 verse 9. Kayo'y magagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Ayan, thank you, Kuya Rizal. So, masasabi natin, kayo'y nangagsumpa ng sumpa, no? O pag sinabi natin, ye are cursed with a curse, no? Sumpa. Yan, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay inyong sa bagay nitong buong bansa. Kung mapapansin natin, no, hindi lamang, no, individual ang pinag-uusapan natin dito, no, kundi buong bansa. Nire-require ng Panginoon o pinapahiwatig ng Panginoon na lahat ay kailangan pong sumunod, no, sa pagbibigay na ika-10 bahagi at handog sa Kanya. So, ibig sabihin, ninanakawan pala natin ang Diyos kapag hindi natin ibibigay ang ating ikaput-alay. Okay, tuloy po natin sa verse 10. Brother Robert. Amen. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi bubuksan sa inyo ang mga dunggawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Amen. Thank you, Brother Robert. So, kung mapapansin, alam niyo po ba, kung ating pong sinunod o susundin ang ikaput-alay, no, sa pagbibigay sa ating Panginoon, ito po yung sagot ng Panginoon sa verse 10. No? Kung ating pong susundin, kaya yung biyaya at pagpapala ng Diyos, kung mapapansin natin, mayroon pong kapalit, no?
yung gustong gawin ng Diyos sa ating mga pagsunod sa kanyang mga utos, no? Katulad po nitong binanggit sa 10 na dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. Ayan. Kung mapapansin po natin, saan po natin dadalhin ang ikasampung bahagi? Sa kamalig, no?